Ilalaglag yung mga tauhan para iligtas siya. Yun ang ginawa ni Jaime. Hindi pwedeng magugas kamay, mga kababayan, yung Vice Presidente, itong si Sara, sa pagkawala ng napakalaking pondo, yung misuse, mga kababayan, ng milyon-milyong pera ng bayan. Hello po mga kababayan, si Dante Marabilia. So muli nating pag-usapan ang impeachment ni Sara Duterte. Dapat wag tayong ma-distract. Lagi nating itapik. Kasi pilit ng kampo ni Sara Duterte na iiwas, i-distract yung mga mamamayang Filipino sa usapin ng kanyang impeachment. Di ba? Kaya kung ano-anong pinalalabas niyang mga kwento. So dito po sa issue ng impeachment ni Sara Duterte, wag dapat ipasa ang sisi. Yung pagkakamali ni Sara Duterte, wag ipasa sa pamamagitan po ng paglaglag sa kanyang mga tauhan. Ilalaglag yung mga tauhan para iligtas siya. Yun ang ginawa ni Jaime. Hindi pwedeng magugas kamay, mga kababayan, yung Vice Presidente, itong si Sara, sa pagkawala ng napakalaking pondo, yung misuse, mga kababayan, ng milyon-milyong pera ng bayan. So hindi niya pwede na ipasa sa kanyang mga tauhan ng legal at final na pananagutan, accountability, sa napakalaking halaga ng hindi maliquidate na confidential funds, mga kababayan. Yan ang ating punto. Walang legal na batayan, mga kababayan, ang pagpipilit na mga disbursing officers lamang ang dapat nasisihin, tulad ng linyada ng mga pagtatanong ni Amy Marcos. So ayon, mga kababayan, dito sa Commission on Audit, yung witness nila na pinadala, yung witness na humarap sa impeachment trial ni Sara, si Attorney Roderick Wamil bilang head of agency. Si Sara sabi niya, bilang head of agency, si Sara ang may direktang responsibility sa kabuuang pondo. Kabilang na dito yung 448.28 million pesos na iniutos ng COA na ibalik agad sa kaban, mga kababayan ng bayan. Pinababalik dahil sa talamak na kawalan ng lehitimong resibo po. Wala. Zero. Zero receipt. Acknowledgement receipts lang. Gawa-gawa. At yung mga nakapirma, mga kababayan, na mga gawa-gawang pangalan, mga chichiriya, napag-alaman ilan lang yung gumawa nun. So possibly mga staff, mga kababayan ni Sara Duterte, sa auto siyempre ni Sara, para i-justify yung paglustay ng milyon-milyon na pondo. So pinalagan ang palusot para sa efforts, mga kababayan, na iligtas itong si Sara Duterte. So sa gitna ng pagdinig ukol sa questionabling pag-asta ng Office of the Vice President, mga kababayan, sinubukan ni Amy Marcos, Defense Senator Amy Marcos, na idepensa si Sara sa pamamagitan po ng paggigiit na ang dapat managot daw sa mga dokumento at hindi maliquidate na pera ay ang mga special disbursing officers, SDO, o mga tauhan na humahawak ng pondo. Yun ang pinagpipilitan ng mga kababayan ni Amy. Di ba? Na agad naman po at tahasan itong sinalungat at itinuwid ng COA State Auditor na si Attorney Roderick Wamil. Kaya basag na basag po si Amy. Inaaway mo, Anyako, kanina ka pa.
Lagi mo anyak kong inaaway. May ganon. Pinaliwanag ni Atty. Wamil, mga kababayan, ang batas, ang pinal na pananagutan na niya sa batas, ay palaging bumabalik yan sa head of agency. Na siyang nag-aprobaan niya ng pondo, siya nga naman po. Diba? Hindi pwedeng i-delegate ang accountability po. Ang pananagutan po sa batas, i-delegate pag nagkinabang sa kanya. Pag accountability, ituturo ibang tao. May ganon, mga kababayan. So batay itong mga kababayan mismo sa patakaran ng COA. Batay po sa mga patakaran ng COA, pwedeng ipaubaya o i-delegate ng isang pinuno ang pag-asikaso ng mga papeles o ang pisikal na pamamahagi ng pera sa kanyang mga tauhan. Ito yung mga delegation of task. Pwedeng gawin, ngunit kailanman ay hindi pwedeng ipasa o i-delegate ang pananagutan sa batas. Delegation of accountability. Hindi maaari ang ganon. Para makapag-ugas kamay, makalusot yung dapat na managot. Tuturo ka ng ibang tao. Pero yung pakinabang sa'yo, pag nalagay sa problema, ididiin mo ibang tao. May ganon. Dahil po si BP Sara, si Sara mismo ang pumirma, nag-aproba at humiling ng mga sikretong pondo. Correct. Sa kanya po nakasalalay ang responsibility kung saan ito napunta at hindi niya ito pwedeng ipasa sa maliliit na mga kawani ng Office of the Vice President saka ng DepEd. So with that, lalo na nabaon, mga kababayan, sa 448 million total disallowances at kawalan ng resibo, lalong nabaon po si Sara, nadiin sa isyong ito. Nilinaw mga kababayan ng mga opisyal, nilinaw ng mga opisyal na dokumento na hindi lang ang 73.28 million pesos noong 2022 ang formal na pinababalik ng COA. Disallowed po mga kababayan. Nadagdagan pa ito ng mas malaking halaga po. Ang 375 milyong piso na pondo naman para sa unang taon ng quarter noong 2023. Kaya umabot sa kabuuang 448.28 milyong piso ang inaabol po sa Office of the Vice President lang. Dapat ibalik ni Sara Duterte. Pinababalik po, disallowed eh. So ang pangunahing dahilan ng Commission on Audit mga kababayan sa pag-disallow ay ang talamak na kawalan ng mga lehitimong resibo. Talagang zero po. Paglilipat ng pera sa mga unauthorized na mga personnel. You see? At mga nakakahinahinala na mga acknowledgement receipts na may mga imbentong mga pangalan. So ito na yung mga chichirya tulad ng Mary Grace Piatos, Alejandro Piquit, may pangalan pang Maluwang. May sindikato. Kung ano-ano na lang. Mga imbentong pangalan. Sa ilalim po ng batas kasi, kapag walang sapat at totoong resibo, ang ahensya po, ang pondo ay tinuturing na illegal ang paggastos. Yung paggasta po, illegal. At ang leader, ang may direktang obligasyon na ibalik ito, siyempre. Yan ang sinasabi sa batas. Ngayon, ang timbang ng Notice of Disallowance, pag-usapan po natin ito. Dito natin makikita ang pinakang masakit na katotohanan. Hindi pwede po hindi po pwedeng pagtakpan para palusutin mga kababayan ang pananagutan ni Sara. So ang Notice of Disallowance ay hindi lang basta piraso ng papel ng audit mga kababayan. Ito ay sumasailalim sa tiwala ng taong bayan na tila po binabaliwala o
binaliwala mismo. So ang bawat piso sa pundong nilustay, mga kababayan, ng Vice Presidente, nang hindi naipaliwanag ay nagmula po sa pawis, sa dugo at pawis, ika nga, ng ating mga mamamayan. Dugo, pawis at pagod sa pagbabayad po ng buwis. Di ba? Kaya kapag iniutos po ng Commission on Audit na ibalik ang perang ito dahil sa kawalan po ng resibo, hindi ito pwedeng ipasa ni VP Sara sa kanyang mga tauhan para iligtas yung kanyang sarili. Okay po? So bilang head of agency, ang pirma niya sa bawat dokumento ay patunay na tinanggap niya, mga kababayan, yung bigat ng tungkulin. Ganon yon. So, masakit sa kalooban ng publiko na makita na ang isang mataas, mga kababayan, na pinuno ay naghahanap ng masisising subordinates kapag nagkabistuhan na. May ganon talaga, mga kababayan, na nagaganap dito. So, ano ang tungkulin ng isang head of agency, mga kababayan, sa ilalim ng batas? Ang pangunahing obligasyon ng pinuno ng ahensya ay tiyaking nagamit sa tama yung pera. Ganon. Legal at maayos na paraan ang paggamit ng bawat piso na pumasok sa kaba ng gobyerno. Sila yung accountable officer. Kung ang kanyang mga tinargang tauhan ay nagsumite ng mga peking resibo, mga kababayan, o hindi may paliwanag na gastusin, hindi pwedeng magugas kamay po si Sara Duterte at sabing, wala akong alam dyan. Pinirman mo nga, ikaw yung nag-approve eh. Ikaw pa yung tumanggap ng pera. And in fact, ikaw pa yung nag-appear niyan, di ba, sa Congress during the budget hearing. So yun, mga kababayan. So ang kapabayaan ng kanyang mga tauhan ay direktang sumasailalim siya sa kanyang kapabayaan bilang leader na nag-aproba o nag-utos sa mga nangyaring transaksyon po. So ang kanyang pirma at approval ay nakakapagpalabas. Yun ang nangyari po eh. O nakapagpawala ng daang-daang milyong pera ng taong bayan. Kaya siya ang tawag sa accountable officer. Di ba? Yung head of agency mismo. Yan ang malinaw. So ang head of agency, mga kababayan, ay may buong kontrol sa bawat pondo ng kanyang hawak na ahensya tulad ng Office of the Vice President saka DepEd. At walang karapatang manisi ng iba kapag nagka-problema na po. Ganon. Huwag Poncio Pilato. Akuin dapat ang pananagutan. Yan ang maisog na leader. Hindi yung pagdating na sa accountability, ipapasa sa iba. Pero yung pakinabang sa kanya, hindi pwede ang ganon. Tama po, mga kababayan.